Sige Joshua, nakita ko nang maayos ka naman kaya alis na ako. Paalam ko sa kanya. Kay bilis na ng paghinga ko dahil sa kaba. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at tumakbang na akong palayo. Ako mang lalampasan ko na siya nang bigla ihawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Para akong sinikmuraan sa labis na kaba dahil doon. Gulat na sinulyapan ko siya. Bakit? Tanong ko. Hindi ko na naitago ang takot sa mga mata. I want to hear your decision now, Andy. Pwede ko ipahanda ang magiging sasakyan mo ngayong gabi. Madiin na sambit niya. Bakas ang kaseryosohan sa kanyang muka at hindi ko maiwasan ang makaramdam ng takot. Pero hindi ko pa talaga alam. Hindi mo alam? O nabibilog na ni Calvin ang ulo mo? Diretsong tanong niya at hindi ako nakaimik. Tinitigan niya ako at wari nabasa niya sa mga mata ko ang sagot sa tanong niya. Pag-aksyon tumawa at halata ang inis niya sa mata nang muling magsalita. Huwag kang magpapaloko kay Calvin. Tandaan mong niloko ka niya noon. Silang dalawa ni Celine na nagtaksal sa'yo. Minsan ka rin niyang tanalukuran. Sana naman ay natuto ka na. I cannot explain it but he sounded extremely toxic. Ngayon ko lang napuna iyon. Dati ay agad kong pinaniniwalaan ang mga salita niya. Alam ko, naiintindihan kita pero asawa ko siya. Akala ko ba hindi na simula noong kuhanin mo ang katawan ni Andy? Inis na tanong niya. Lalo ring humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Joshua, nasasaktan ako. Impit na daing ko. Hinila ko ang braso sa pagkakahawak niya. Nag-iwan ng marka doon ang kamay niya. Sinusubukan ko lang na tulungan ka. I need your answer, Andy. Sambit niya. Bakit hindi ka makasagot? Nagbago na bang isip mo? Huwag mo sabihin magpapaloko ka na naman kay Calvin. Hindi, Joshua. Kailangan ko din naman magpaalam kina Nanay Emilia at Andrew. Katwiran ko. Ako na bahala sa kanila. Mabilis niyang sagot. Bukas, pangako, bukas ay may desisyon na ako. Bukas ay sasama ka na sa akin. Sa halip ay pagtatama niya. Andy, mapapahama ka lang kapag nagtagal ka dito. You're not safe here. Mas mabuti pang habang maaga pa ay lumayo ka na bago ka pa matunto ng mga nagbabalak ng masama sa'yo. Nagre-rebelde ang aking isipan at puso sa sinabi niya. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan pero pilit kong pinaglalabanan iyon. Tinitigan ko siya na noon ay para bang nag-aalala talaga sa kaligtasan ko. Sige, bukas na lang. Napipilitang sang-ayon ko. Ang mahalaga ay nakatakas ako sa kanya ngayon. Marahan tumango si Joshua na hindi siya ngumiti at labis ako nakaramdam ng takot sa kanya ngayon. Aalis na ako. Paalam ko saka nagmamadaling lumayo. Patakbo ako lumabas ng bakuran niya. Umuwi ako sa bahay ngunit pagdating ko doon ay hindi naman ako mapakali. Ayokong dumating ang bukas. Ayoko mang aminin ngunit iisang tao lang ang pinaniniwalaan ko ngayon at yun ay ang asawa ko. Nakakainis na ni hindi ko alam ang numero niya. Sinubukan kong tawagan yun dati pero ni hindi ko na iyon makontak. Nagmamadali ako naglagay ng mga damit at gamit sa isang bag. Panay ang lingon ko sa paligid habang papalabas ako ng bahay. Pumara ako ng tricycle at nagpahatid sa resort. Ramdam ko ang tinginan ng mga katrabaho ko nang pumasok ako sa lobby ng hotel. Dire-diretso ako sa elevator at hindi ko na sila pinansin. Bahala na kung pagchismisan nila ako. Total ay baka umalis na rin ako dito. Labis ang kaba ko pagdating sa tapat ng kwarto ni Calvin. Bigla ako nag-alangan kung tama bang ginagawa ko. Itinaas ko ang kamay at mahinang kubatok sa pinto niya. Wala akong narinig na tugon buhat doon. Muli akong kumatok at noon lang ako nakaramdam ng mga pagkilos sa loob. Para sasabog ang puso ko nang bumukas iyon at masilayan ko siya. Tila siya iritado at nakakunot ang noon niya, ngunit nagli iyong nawala nang makilala ako. Faith? Manghang tanong niya. Saka naman hindi ako makaimik. Bigla akong nahiya na pumunta ako dito. Dumako ang mga mata niya sa bitbit kong bag pagkatapos ay natuon sa mukha ko. Nagtatanong ang mga mata niya. Calvin, can I stay here? Mahinang tanong ko. Nalaki ang mga mata niya sa narinig. Tinitigan niya ako at bahagyang kumunot ang noon niya pagkakita sa reaksyon ko. Ganoon na lang ang gulat ko nang bigla niya akong hilahin papasok ng kwarto niya. Namalayan ko na lang na yakap na niya ako ng mahigpit. Napapikit ako nang maramdaman ang init ng katawan niya. Naririnig ko din ang malakas na tibok ng kanyang puso. Hindi ko may paliwanag kung bakit kusang nangilid ang aking mga luha. Finally, I feel safe and secure. Noon naman lalong humigpit ang braso niya sa bewang ko.
Of course, you are welcome to stay here. Bulong niya at marahan akong tumango. Naramdaman ko ang pagluwag ng mga braso ni Kelvin na nakayakap sa akin dahil doon ay mahigpit akong nangunyapit sa balikat niya. Ayaw ko pang mahiwalay sa kanya. Hug! Tutol ko. Bigla siyang natigilan. Yumuko siya at tinitigan ako. Bakas ang matinding pagtataka at pag-aalala sa mga mata niya. Ano nangyari? Bakit takot na takot ka? Tanong niya. Pwede bang umalis na tayo dito? Si Joshua, nakita ko si Kim. Sambit ko na hindi malaman kung paano ipapaliwanag ang mga natuklasan. What? Please calm down. Anya, halatang naguguluhan siya sa mga sinasabi ko. Hinila niya ako paupo sa gilid ng kama. Hindi niya ako binitawan at ipinagpapasalamat ko iyon. Ang presensya niya ay sapat na para mabawasan ang takot ko. Nang makaupo ay pilit kong kinalma ang sarili. Iniisip ko kung paano sisimulang ipaliwanag sa kanya ang mga nasa isip ko. Hindi pa naman ako sigurado na masamang tao si Joshua, pero ayaw kong sumugal. Sumulyap ako sa bintana. Tanaw ko ang labas ng resort. Kaya ganda ng paligid lalo pa at papalubog na ang araw. Ito ang halos naging tahanan ko na sa loob ng 1 taon. Napamahal na sa akin ang lugar maging ang mga kasamahan ko dito. Pero paano kung huwad pala ang kapayapaang akala ko inatagpuan ko dito? Nagsimulang magtubig ang mga mata ko. Nang muli kong ituon ang tingin kay Kelvin ay nakatitig pa rin siya sa akin at naghihintay ng mga sasabihin ko. Noong araw na nawala ako, nagpunta ako kay Daddy para mag-sorry. Doon ko narinig na nabuntis si Celine. Inisip ko agad na ikaw ang ama ng dinadala niya. Sambit ko sa mahinang boses. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Why didn't you ask me? Tanong niya. Bakas ang hinanakit sa boses niya. Sinubukan ko. Tinawagan kita agad para alamin ang totoo pero hindi ka sumasagot. Alam mong hindi tayo noon maayos dahil hindi mo magawang layuan sa Celine. He didn't respond but I saw the guilt spread across his perfect face. Noon din ay tinawagan ako ni Kimberly. Pagpapatuloy ko. Sinong Kimberly? Akala ko ay si Michelle ang kaibigan mo. Nagtatakang tanong niya. Siya sa transfer. Naging kaibigan namin siya. Siya yung kasama ko sa ospital nung mabangga ako. Mataman si Kelvin na nag-iisip, saka tumango. Tinawagan ako ni Kim at sinabi niya magkita daw kami. Noon niya sinabing pinagtataksalan mo ko dahil nakita niya kayo ni Celine na magkasama. Sobra akong nasaktan noon. Agad akong naniwala sa kanya. I mean, she's my friend. At buwan-tiwala ako sa kanya. Pero nung oras din na iyon, habang nag-uusap kami ay may dumating na mga lalaki at dinukot ako. Kimberly did nothing to stop them. Hindi ko pa rin mapigil ang pagluha sa tuwing maalala ang nangyari. Parang kahapon lang iyon at ramdam ko pa rin ang takot. Marahang pinisil ni Kelvin ang kamay ko. May alam siya sa taong dumukot sa'yo. Tila sigurado ng sambit niya. Dinukot niya ang cellphone at nagsimula magtipan ng mensahe doon. Hindi ko alam kung para kanino ang message na ipapadala niya. Bago iyon, may ipinakilala siya sa aking pinsan niya noong graduation ball namin. Ngayon ko lang napagtanto na si Joshua iyon. Biglang natigilan si Kelvin sa ginagawa. Bakas ang pagkabigla sa mga mata niya ngunit dagli iyong napalitan ng galit. Are you sure? Tanong niya. Ramdam ko ang galit maging sa boses niya. Yes. Nakita ko kanina sa bahay ni Joshua ang picture nila noong graduation. You went to his house? Bigla ay putol niya sa sinasabi ko. Hindi ko nakaimik pagkakita sa reaksyon niya. Nakagat ko ang ibabang labi. I'm sorry. Alam mo namang hindi tayo magkaayos. He offered to help me. Nauutal na paliwanag ko. Ngayon, pakiramdam ko ay ang tanga ko para magtiwala sa ibang tao. Help you with what? Nagdududang tanong niya. Kunot na kunot din ang noo niya. Escape. Mahinang sagot ko habang nakatitig sa kanya. Kitang-kita ko nang dumaan ang sakit sa mga mata niya at ako naman ang labis na nagsisisi ngayon. You intend to leave me again? Bulong niya habang nakatitig sa akin. Bigla ang pag-ahon ng kaba ko. No, hindi ako pumayag sa gusto niya.
I am sorry. Naniwala ako sa mga sinasabi niyang may relasyon kayo ni Celine kaya ako naisip na lumayo ulit. I'm sorry. Hingi ko ng paumanhin sa kanya. Natatakot akong baka ako naman ngayon ang talikuran niya. Hindi na rin maputol ang pagluha ko. Nagulat na lang ako na bigla niya akong hilahin palapit pa sa kanya. Yumuko siya at kay lapit na ng mukha niya sa akin. Napatitig ako sa mga mata niya. Nakapagtatakang wala doon ni katiting na galit. You don't have to say sorry. Sambit niya. Ako ang nakasakit sa'yo. You do not deserve to go through such struggles. Kung sino man ang dumukot sa'yo, I swear, I'll make him pay. Ramdam ko ang galit at pagbabanta sa boses niya. May tinawagan siya sa cellphone. Humakbang siya patungo sa balcony pero ang mga mata ay panay ang sulyap sa akin. Naririnig ko ang pangalan ni Kimberly na binabanggit niya at pati na rin kay Joshua. Hindi ako mapakali sa pwesto habang nakamasid sa kanya. Matapos ang tawag ay nilapitan niya ako. We need to get out of here. Mahina niyang sabi ngunit ramdam ko ang tensyon sa boses niya. Mabilis ang mga naging kilos niya. Kinuha niya ang malaking travel bag at inilagay doon ang mga gamit. Ngayon na ba? Saan tayo pupunta? Paano sila, Andrew? Nag-aalala kong tanong habang nakapanood sa kilos niya. Ako na ang bahala sa kanila. My men will inform them. Walang anuman na sagot niya habang patuloy sa ginagawa. Sino? May kasama ka pa ba dito? Nagtatakang tanong ko. Saglit siyang tumigil sa ginagawa at sinulyapan ako. Yeah, andyan lang sila sa kabilang kwarto. Simula nung makita-kita ay pinapunta ko na sila dito. Maiksing paliwanag niya. Marahil inapansin niya ang nagtatanong kong mga mata kaya muli siyang nagsalita. Inaalam ko kung sino nagpadukot sa'yo. Noon pa man ay iniimbestigahan ko na iyon. Kahit noong hindi pa kita nakikita. Sa ngayon ay kailangan mailayo kita dito. You're not safe here. Dapat ay walang ibang makaalam na ikaw sa fate. I can't put your life at risk again. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Tinungo niya iyon at namataan ko ang assistant niya na may kasamang dalawang lalaki na hindi ko kilala. Aalis na tayo ngayong gabi. Hanapin niyo si Celine. Isasama na natin siya. Utos niya sa mga ito. Tumango ang tatlo saka umalis. Noon ko lang naalala ang babae. Oo nga pala at nandito siya. Asa si Celine? Naalala ko magkausap sila ni Joshua kagabi. Tanong ko. Yeah. Ang totoo kahit ako'y sumasakit ng ulo. I am so confused right now. Anya na napahilot pa sa sentido. Maging ako man ay nalilito na sa mga nangyayari. My top priority right now is to get you out of here. He said firmly. Sinulyapan niya ako na parang binabasang nasa isip ko. Nakatitig siya sa akin na maging ako ay naiilang. Hindi pa malinaw sa amin ang lahat. Pabalik na ba kami sa dati? Biglang naputol ang titigan namin nang tumunog muli ang cellphone niya. Sinagot niya yun at halos mapapitlag ako sa lakas ng boses niya nang muli siyang magsalita. What do you mean you can find her? Wala ba sa room niya? Bakas ang pagkairita niya. Mataman siyang nakinig sa sinasabi ng nasa kabilang linya saka muling sumagot habang napapahilot sa noo. Okay. Ano nangyayari? Usisa ko nang matapos ang tawag. Humugot muna siya ng malalim na hininga saka sumagot. Hindi nila mahanap si Celine. Mula doon sa kwarto niya. Sagot niya. Halata ang pagbabahala sa muka. Mabilis niyang binitbit ang mga gamit. Tara na. Aya niya sa akin. Napipilitang dinampot ko din ang bag na dala at sumunod sa kanya. Sinulyapan ko oras. Nagsisimula ng dumilim. Hindi na ako nakakain ng tanghalian kanina dahil sa labis na takot at pagkalito. Lalo pang nagpadilim sa paligid ay ang pagpatak ng ulan. Nakasunod lang ako kay Calvin hanggang sa lobby ng hotel. Napansin ko ang mga nagtatanong na mga mata ng kasamahan ko nang mamataan kaming dalawa. Tumako pa ang tingin nila sa bag na dala namin. Kausap sila ni Calvin nang makaramdam ako ng pagsakit ng tiyan. Marahil dahil sa matinding gutom at dala pa rin ng pagkalasing ko kagabi. Sa restroom lang ako. Paalam ko sa kanya at tumango lang siya. Inabot ng isang staff niya ang bitbit kong bag. Nagpatiuna na ito sa sasakyan na naghihintay sa amin. Pagdating ko sa restroom ay agad ako nagsuka. Marahil epekto na rin sa mabilis na pangyayari. Naging napakagulo na naman ang sitwasyon ko. Sa ngayon ay muli ako susugal kay Calvin. Siya lang ang taong pinagkatiwalaan ko ngayon.
Nag-ilamos ako at inaayos ang sarili. Ang plano ko ay magpapaalam kay Kelvin na hihingi muna ng gamot sa klinik, ngunit malayo pa lang ako sa pwesto niya ay may narinig na akong mga pamilyar na boses. Why are you here? Naririnig ko ang iritasyon at pagkabahala sa boses ni Kelvin. We wanted to see how Celine is doing here. Nag-aalala si Helen at hinahanap siya ng anak niya. Umalis na lang siya na hindi nagpapaalam sa amin. Natutup ko ang bibig. Kilala ko ang boses na iyon. Mabilis akong nagtago sa pader na nagsisilbing partition ng lobby at opisina ng mga staffs ng hotel. Dahan-dahan akong sumilip at parang tinambol ang puso ko pagkakita kay Daddy at Helen na siyang kausap ni Kelvin. May bit-bit silang mga bagahe at wari kadarating lang nila dito. Pero pauwi na rin kami. Katwiran ni Kelvin. Bukas na lang, Kelvin, iho. Sabay na tayo. Total kadarating lang din namin. Pigil ni Daddy sa kanya. Pinagmasdan ko si Daddy. Hindi ko maiwasang mapuna ang pagkalaglag ng katawan niya. The joy that had filling his aura before had faded away. His once bright and happy eyes had become dull and lifeless. Habang pinagmamasdan ko si Daddy, bigla ay inilibot ni Helen ang mga mata sa paligid kaya agad akong nagtago. Han, ang laki na ipinabago ng lugar na ito. Anong masasabi mo sa lugar na ito? Nagustuhan mo ba? Dito ako lumaki. Masayang tanong niya kay Daddy. Hindi ko alam, Horn. Hindi ako komportable maging habang bumabiyahe tayo. Sagot ni Daddy. Malumbay maging ang boses niya. I can't stop thinking about my daughter. Hindi ko maiwasang isipin na ang karagatang iyon ang bumawi ng kanyang buhay. Napamaang ako sa narinig. Tila ba kay lungkot ni Daddy. Iniisip pa rin pala niya ako. Agad na nagtubig ang aking mga mata. Naalala ko ang mga masasakit na sinabi niya sa akin noon. Nasasaktan ba siya? Mahal pa rin ba niya ako? Sumilip akong muli sa gawin nila at nakita ko ang pagsama ng mukha ni Helen sa sinabi ni Daddy. Bagya pa siyang umirap. Dumako ang tingin ko kay Kelvin na noon ay mataman ding pinagmamasdan ng reaksyon ni Helen. Nababasa ko ang pagpipigil ng galit sa mga mata niya pero hindi siya nagkomento. Dumako sa akin ang tingin niya at bahagya siyang umiling. Batid kong pinagtatago niya ako. Sa gulat ko ay biglang lumingon si Helen sa gawi ko kaya agad akong tumalikod. Mahina akong napamura sa isip. Hindi ko alam kung namukhaan ba niya ako. Hindi na ako nag-atubili at mabilis akong humakbang papalayo sa kanila. Excuse me, hon? Parang pamilyar sa akin ang babaeng yun. Narinig kong tura ni Helen at nakagat ko ang labi nang marinig ko ang mga yabag na sumunod sa akin. Batid kong si Helen iyon. Namukhaan ba niya ako? Mas binilisan ko pa ang paglalakad. Excuse me, miss. Tawag niya sa akin na lalong nagpakabog ng dibdib ko. Naririnig ko ang pagtawag sa akin ni Helen ngunit hindi ko siya pinansin. Patuloy lang ako sa mabilis na paglalakad habang patuloy din siya sa paghabol sa akin. Excuse me, miss. Hindi mo ba ako naririnig? May kalakasan at may halo ng inis na tawag niya sa akin. Sa halip na tumigil ay tinakbo ko ng isang pinto na patungo sa kitchen. Kabisado ko ang gusaling ito, maging ang mga opisina dito. Narinig ko din ang pagtawag ni Daddy at Kelvin kay Helen. Pagpasok sa kitchen ay agad kong namataan ng mga katrabaho na abala sa pagluluto. Halatang nagulat sila nang makita ako ngunit dahil sa dami ng trabaho ay nagkibit-balikat na lang sila at hindi na nag-abalang magtanong pa. Dahil sa kusina ako nagtungo ay hindi na ako nagawang sundan ni Helen. Dumiretso ako sa exit patungo sa likod na bahagi ng hotel. May kadiliman sa lugar dahil ilan lang ang garden lights na buhay. Marahil dahil madalang naman ang guest na napapadpad sa bahaging ito ng resort. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil hindi ko dala ang bag. Wala din akong dalang payong at nabasa na ako ng ulan. Ayoko naman magtangkang bumalik sa lobby para silipin si Kelvin. Baka mamaya ay kasama pa niya si Helen. I swear, I saw fate. Napasingap ako pagkarinig sa boses ni Helen na papalapit sa pwesto ko. Mabilis ako nagtago sa mataas na halaman. Maging hanggang dito pala ay sinusundan pa niya ako. Hon, si Kelvin ang nagsabi na hindi si Fate iyon. Totoong may kahawig si Fate dito pero R&D ang pangalan niya. Pigil sa kanya ni Daddy. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kung sa Fate iyon, noon pa lang isinabihan na tayo ni Kelvin. Come on, lumalakas na ang ulan. Let's go to our room and rest. Kanina pa rin hindi makita si Celine. Nag-aalala na ako. Dapat ay siyang hinahanap mo. Hindi ko na hinintay ang tugon ni Helen.
Dahan-dahan akong naglakad palayo. Maingat akong hindi makagawa ng ingay o mamataan ni Helen hanggang sa nakarating ako sa tagong bahagi ng resort. Napakadilim na ng paligid at malakas na rin ang buhos ng ulan. Sumilong ako sa isang kubo. Anong gagawin ko? Asan na ba si Calvin? Mataman ako nag-iisip nang mahagip ng mga mata ko ang isang figura sa dalampasigan. Napakunot ang noo ko. Bukod sa maulan ay malakas ang hampas ng hangin na nagpapataas sa mga alon. Anong kabaliwan ang naiisip ng isang iyon at doon pa tumambay? Pilit kong kinilala ang figura ng babae. Celine? Anong ginagawa niya doon? Wala sa loob na humakbang ako papalapit sa pwesto niya. Kuminto ako ilang dipa mula sa kinatatayuan niya. Naririnig ko ang mga paghikbi niya. Malakas iyon at walang pagpipigil. Namataan ko din ang ilang bote ng alak sa tabi niya. At naglasing pa yata siya. Hindi na ako nakatiis at nilapitan ko na siya. Bakas ang pagkagulat niya pagkakita sa akin. Namumungay na ang mga mata niya at naaamoy ko ang alak buhat sa pwesto ko. Bakit mag-isa ka dito? Gabi na at delikado na dito sa ganitong oras. Saway ko habang matamang nakatingin sa kanya. Tumawa siya bagamat bakas ang lungkot sa mga mata. Iniisip ko lang kung anong pakiramdam ng malunod sa dagat na ito. Makuhulog ang sambit niya. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya at tinitigan siya. Nag-iwas siya ng tingin at pinunas ang luha sa kanyang mga mata. 1 taon na, pero hindi pa rin ako napapanatag. Alam mo, ako na lang sanang namatay. Total ako naman na nagdala lahat ng gulo. Dagdag pa niya na lalong nagdulot sa akin ng kalituhan. Miss, kung ano man ang problema, sabihin mo naman sa akin. Ikaw ba si Faith? Mahinang tanong niya. Natitikan ko siya ay nagmamakaawa ang mga mata niya na noon ay hilam ng luha. Namamaga na rin iyon, tanda na kanina pa siya umiiyak. Hindi ako si Faith. Kaila ko. Kitang-kita ko nang mapapikit siya ng madiin. Napamaang ako nang yumugyug ang balikat niya dahil sa pag-iyak. Wari durog na durog ang puso niya sa sinabi ko. Miss, bakit? Calvin does not deserve to be in this much pain. Hindi ko na siya magawang tingnan simula nung mawala ang asawa niya. It was my fault. Kasalanan ko. Sana ako na lang ang namatay sa dagat na to. Mula sa pag-iyak ay nauwi sa galit ang boses niya at batid kong nagagalit siya sa kanyang sarili. Hindi ko malaman ang gagawin. Nagulat po ako nang tumayo siya at naglakad patungo sa dagat. Miss, wag! Delikadong ginagawa mo! Awat ko sa kanya. Mabilis ko siyang nilapitan at pinigil sa braso. Agad siyang nawala ng balanse nang hilahin ko siya at nadala niya ako sa pagkadapa. Tumama sa mukha niya ang tubig na dala ng malakas na alon pero baliwala sa kanya iyon. Nagsimula na ako matakot dahil sa mga ikinikilos niya. Inilibot ko ang mata sa paligid pero wala akong mamataang tao sa malapit na pwede kong hinga ng tulong. Nakaupo pa rin si Celine at pilit ko siyang dinala sa tabi ko saan hindi kami maaabot ng tubig dagat. Ano bang problema mo? Mapapahama ka sa ginagawa mo? Singhal ko sa kanya. Gusto ko nang mamatay. Gusto kong maramdaman kung paano mawala ng buhay sa dagat na yan. Dahil ako dapat ang mamatay at hindi si Faith. Sigaw niya habang patuloy na umaagos ang luha. Napamaang ako sa kanya. Anong sinasabi niya? Total wala namang kwenta na ang buhay kong ito. Lumaban naman ako eh. Pinilit kong labanan lahat ng pagsubok pero hindi ko na kaya. I've ruined everyone in my life. Kahit yung mga taong gusto lang tumulong sa akin, sinira ako ang buhay nila. I don't deserve to live. Humahagulhol na sabi niya. Ano sinasabi mo? Bakit? Mahinang tanong ko. Bakit sinisisi mo sarili mo? Nalimutan ko nang hindi dapat ako magpahalata sa kanya na ako si Faith. Sinulyapan niya ako sa namumungay na mga mata. Kung ikaw si Faith, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo nang pahirapan si Calvin. Wala siyang kasalanan sa'yo. Ako may kasalanan dahil ako lumayo kahit na alam kong posibleng madamay kayo. Umiiyak na sabi niya. But I was so desperate. Wala na akong kalilang pwedeng tumulong sa akin bukod kay Calvin. At yun ang malaki kong pagkakamali.
Anong sinasabi mo, Celine? May kataasan na ang boses ko. Sa mga oras na ito, wala na akong pakialam kung si Andy o si Faith ako. Gusto kong malaman ang totoo. Mahal ko si Joshua! Sigaw niya. Lalong napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Linawin mo ang sinasabi mo? Inis na sigaw ko. Wala akong pakialam kung lasing siya o ano. Kailangan ko ng kasagutan ngayon. Ikaw ba si Faith? Gusto mo bang malaman ang totoo? Bigla ay nanghahamon na tanong niya. Naging matapang ang mukha niya bagamat halata pa rin ang kalasingan. Sinong ayaw malaman ang totoo? Ikaw ba may pakanaan na lahat ng ito? Kayo ba ni Joshua nagplano na lahat? Sigaw ko. Nabasa ko ang pagdaan ng guilt sa mga mata niya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Hindi magagawa ni Joshua ang sinasabi mo. Sagot niya. Lalo akong nairita dahil doon. Ako magsasalita ako pero naunahan niya ako. Dati kong kasintahan si Joshua. Natigilan ako sa narinig. Kaya pala nakita ko silang magkausap at nagtatalo. Kung gayon ay anong pinag-aawayan nila? Mabuti siyang tao at huwag mo siyang idamay sa mga nangyayari. Matagal ko na siyang kasintahan. Nandito pa lang ako sa isla. Ayaw ni Mama sa kanya dahil ayaw niyang maulit lang ang nangyari sa kanya na halos hindi kami kayang buhayin ng ama ko. Bata pa kami ni Joshua at batid naming mahirap ang buhay dito. Konti ang oportunidad dito kaya kahit ayaw ko at sobrang sakit ay wala akong nagawa nang magdesisyon si Mama na umalis kami dito. Iniwan ko si Joshua pero hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Mahabang paliwanag ni Celine. Hindi ko sigurado kung nakikita pa ba niya ako dahil para bang bumalik na ang isipan niya sa nakaraan. Nakatitig lang siya sa kadiliman habang nagsasalita. Pagdating sa Maynila, akala ko magiging maayos ang buhay namin ni Mama. Sa halip ay kabaligtaran na nangyari. Iba't ibang trabaho pinasok niya para lang makakain kami. Ang ilan sa trabaho niya ay nakakasuka. Kung sino-sinong lalaki ang kinakasama niya at wala akong magawa. Ang hirap. Sobrang hirap. Maging ako, nilapastangan nila. I was raped. At noon pa man, gusto ko nalang mamatay. Umiiyak na sambit niya. Bigla akong nanginig sa narinig. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa natuklasan. Wala akong pinagsabihan kahit na sino. Sinarili ko ang problema. Hanggang sa nagtrabaho si Mama sa bar at may nakilala siyang bagong kliyente. Si Roldan. May pera siya kaya naakit si Mama sa kanya. May mga tauhan siyang palaging kasama. Umpisa pa lang alam ko nung mapanganib siya. Kahit anong pigil ko ay nakapaglapit pa rin si Mama sa kanya. Akala niya si Roldan na magbabago ng mala-impyernong buhay namin pero mas lalo pala kami mapapahamak. Nalulong si Mama sa drugs. Wala siyang ginawa kahit na inaabuso ako ng lalaki na yun sa harapan niya. Para kung nabubuhay sa impyerno at gusto ko nilang mawala. Lalong lumakas ang iyak ni Celine. Gusto ko siyang yakapin pero natatakot ako. Nanatili lang ako nakamasid sa kanya. Halos hindi na siya makapagsalita sa labis na pag-iyak. Celine, I'm sorry. Yun lang ang tangi kong nasambit. Sinulyapan niya ako. Wala kang kasalanan. Dahil wala ka pa sa buhay namin noon. Kami ang pumasok sa buhay niyo ni Tito Calix. Sana nga hindi na kami dumating sa buhay niyo. Sana hindi na lang kami natagpuan ni Tito Calix ng araw na yun. Noong araw na sinisingil kami ni Roldan sa mga utang ni Mama sa drogang ginamit at binenta niya. Papatayin niya kami. Tumakas kami pero nahuli nila kami sa isang skinita. Binugbog at nalip nila si Mama habang ako nakatago. Sobra akong natakot. Hindi ko alam. Hindi ako lumabas sa pinagtataguan ko. Pinunood ko lang siya habang pinagpapasapasahan ng mga lalaki yun at halos mawalan siya ng buhay. Hanggang ngayon, minumulto pa rin ako ng madilim na gabing yun. Hindi mawala sa isip ko.
Naintindihan ko ang sinasabi niya. Dahil ako man magpahanggang ngayon ay binibisita sa panaginip ng mga kasamahan ko sa bangka ng araw na iyon. Hindi ko na rin pinansin na kinakausap ako ni Selena para bang alam niyang ako si Faith. Maaring ito ang paraan niya para mabawasan ang bigat na nararamdaman niya. At si Tito Calix na nga ang sumugip sa amin. Himala na lang ang pagkabuhay ni Mama. Pero simula noon, paulit-ulit niya sa akin pinapaalala kung paano ko siyang natiis na panoorin habang nilalapastangan ng mga lalaki yun. Kaya hindi ko siya magawang suwayin kahit na gusto ko sabihin sa iyo ang lahat. Hindi ko magawa. Ilang segundo siyang natahimik. Dinampot niya ang bote ng alak at muling dinala sa bibig pero mabilis ko siyang pinigilan. Huwag mo akong pigilan. Ikaw ba si Faith? Sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap niya pero hindi ako makasagot. Dahil araw-araw noon hindi naaawa ko sa'yo. Dahil hindi ko maamin sa'yo ang totoo. Guilty ako dahil totoong nagugustuhan ko na ang tahimik at komportableng buhay sa poder ng daddy mo. Nawala na ang mga pagbabanta sa buhay ko. Sinubukan kong kalimutan lahat ng madilim kong nakaraan. Hinanap ko si Joshua at nalaman kong maayos na rin ang buhay niya. Sumaya akong muli pero may isang problema. Ayaw ni Mama sa kanya. Totoong ang gusto niya si Calvin para sa akin.